Hi, hello guys, good morning. So I don't know if live na ta. Yes, hi, hello, good morning. So we are now live at our official Facebook page here in the Philippines, guys. So paki-share po sa live natin, guys, because this is open all over Philippines. So if you are a customer, if you are a client, or if you are a rider, regardless if you are from Luzon, Visayas, and Mindanao, you can actually ask questions here. I can guarantee that I'll be able to answer all of your questions. Okay. Alright guys, so as of today, we have like 10 topics, and sa others po natin guys is meron po tayong open questions. So wherein I will be able to answer all of your questions. So basically, meron po akong naka-sequence na tanong. So I will be answering all of those questions. And of course, for those riders na magpapa-shoutout, yes, I have to take advantage to shout out later once na matapos na po nating sagutin yung mga katanungan ninyo or yung topics natin na kailangan nating itatackle for today. Alright? So, guys, before I will proceed the 10 topics that I indicated here, so meron po tayong nakalagay sa taas na strictly no processing of orders for online payment. So there will be a disclaimer, alright? There will be a disclaimer na may mga transaction talaga tayo na legit, but we need to be vigilant na yung pinaprocess natin are legit. Because usually, pag pinapapunta tayo sa 7-Eleven, Palawan, or kahit saang remittances na pinapabayad tayo, may nag-aalok sa atin na magpapabayad. At the same time, meron po silang idadagdag na tip sa atin. So that is not legit, ha? So guys, but before we proceed, kailangan ko po yung tulong ninyo na i-share natin yung live natin ngayon, guys, please. Okay. So one moment ha, i-share ko muna, guys. Okay. So, konti lang yung viewers natin. It seems busy po ang lahat siguro, no? Because as of now, we are also experiencing a high booking volume po talaga. So as of now, may 2 shares lang po tayo, guys. So paki-share sa live natin, please. Maxine. Shoutout from TMRC. Okay guys, I will be doing shoutout for 3 minutes. Isa shoutout or sagutin ko lang po yung mga tanong sa may mga shearer buds. Hindi ko po siya shoutout yung walang shearer buds, ha. I will be doing shout out or answering questions sa mga may shearer buds lang po. Without shearer buds is hindi ko po basahin yung mga ano ninyo. So please, i-share nyo guys para ma-shout out ko po kayo at masagot ko po yung inyong mga katanungan. So wala pong shearer buds, so hindi ko sasagutin. I will answer questions only
to those who have sharer buds. While ngayon po guys, sinashare ko pa po siya. So please paki-share din po. Alright, so may sharer buds itong si Clifford Sabal na atay gear. So Sir Sabal, taga saan po tayo? If you're from Cebu, as of now, wala pa po. Manila, Naga. Saglit lang guys ha, because sinishare ko pa po siya. Iligan. So ayan po, as of now we have 21 sharers po. So guys, take advantage po to invite or i-add po natin yung mga kakilala natin dito kasi ang binibigay po namin na orientation is para po ito sa lahat. This is not for para sa amin, kundi para sa ating lahat to. Pilay pinakadako nga si Udi na pwede na to dawaton. Good question, Sir Clifford. So that is one sa topic ko ngayon, pero sinishare ko pa po muna para at least po is mas spread natin yung ano information po. Shout out, Jogan Maxim Rider. Ay, hindi po. Wala pong sharer buds to eh. Isa shout out ko lang yung may sharer buds. Pag hindi po kayo nag-share guys, hindi ko po masagot yung tanong ninyo ha. Alright, so ayan, start po tayo guys. Ulitin ko po lahat yung mga sinasabi ko kanina since may mga bagong pasok po tayo na ano. Good morning sir, kanong sa pwede mo po Brian. Sa sinabi ko nga po guys is hindi ko sagutin yung mga hindi nagsishare no. So sasagutin ko lamang yung mga nagsishare bad. So to begin with, so my name is Christopher. I'm basing actually from Cebu and I am using the official Facebook page of Maxim all throughout Philippines. So guys, if you have concern related to Maxim service, just in case your city is not responsive about your concern, so there you are, you can actually visit our official Facebook page, Maxim Rides and Food Delivery. So this is actually our official Facebook page. So the admins who are working with this official Facebook page will be able to share to you, to help you about your concern. Okay? So, ayan. So, again po guys, is may marami po akong paksang tatalakayin ngayon. And pasensya po kung may mag-comment na dapat Bisaya lang. So, like what I'm trying to emphasize, na this is an official Facebook page of Maxim. So, that is why there are some cities na they could not understand Bisaya, Cebuano. So, for the benefits of everyone, I'll be speaking Taglish, Tagalog at saka English. So, sa kung saan yung makakaya natin. So, doon tayo guys ha. So, basically guys, may mga na-encounter po tayong mga fraud or mga scams. So, that is why we, an admin and our support specialist,
we are working hard na para maibigay po sa amin, maibigay namin sa inyo yung mga information na dapat nyo pong malaman in behalf of the company. Since sabi nyo po is may mga lapses, may mga kakulangan, ganito, ganyan. And yes, so far is I don't know if meron kayong nakikitang perfect na isang company or perfect na isang organization. Everyone there will be really lapses. Yung mga kakulangan, yung ganon. Pero yung mga kakulangan na gusto nyo pong ibahagi namin or sa mismong system, so we and admin, we are working hard, we are doing our best para ipaabot namin sa inyo nang sa ganon is malaman nyo din po yung mga process. Di po ba? So yun po. So number 1 guys, yung pinaka-highlight na itatopic ko ngayon, kaya makikita nyo sa description pa lang, strictly no processing of orders for online payment. So now I want to emphasize, sir, ano po ba talaga itong online payment? So naintindihan nyo ba kung anong ibig sabihin ng online payment? So siguro gamitin na lang natin sa ating sariling dialekto. Pag sabihin natin online payment, meaning binubok, tapos pinapapunta kayo sa kahit saang remittances. So regardless if that is 7-Eleven, Palawan, Cebuana, Imluilier, kung ano pa man, may mga remittances na hindi ko na mention, pero given na I am mentioning yung mga pinapabayad tayo online through teller, so that is the hint, the sign na online payment siya. No? Especially guys, magme-mention sila na may mga ganitong item, may ganitong mga product, but given na binibigay namin sa inyo or pinabigay alam namin sa inyo na lahat, no? Pag sabihin nating lahat, meaning there is no exemption. Meaning lahat, all, no? Wala pong exemption dyan, basta pinapapunta kayo kahit sa ang remittances, regardless if they are introducing themselves that they are a lawyer, they are a doctor, they are a policeman or policewoman. So regardless guys kung sino sila, as long as that is a company standard na we are not processing, we are not allowing transactions na nag-aalok na nagpapabayad online. Okay? So that is the most important things that we need to know once papasok tayo dito sa Maxim. Alright, so before ko po din i-proceed yung next topic, I want you to share ha, kasi mamaya during sa open forum natin is I will be answering questions only na nagkaroon po ng sharer badge. So as of now, the sharer badge holder are LD Odiong, Ralph Dominic Pokong. So yun po. So guys, proceed po muna tayo, saka ko nasagutin yung mga tanong ninyo. And of course, uulitin ko, hindi ko po sasagutin yung mga tanong ng walang mga sharer badge. Para ma-prioritize yung mga tanong ninyo na masagot ko, is dapat isi-share nyo ang video na ito. So as of now, I really appreciate for those rider na nagkaroon po ng sharer badge, kasi kayo po, ang mga tanong nyo po ang masagot ko mamaya. So now, simulan po natin yung pag-introduce ng ating tatlong application. Okay, meron po tayong tatlong application. So sometimes nalilito tayo kasi nagda-download tayo ng Maxim, tapos ang ano pala natin, ang purpose pala natin is maging isa tayong Maxim rider. So kaya nga as of now, I'm going to differentiate what are those 3 applications that we have. Okay? I-explain ko po sa inyo kung ano ang mga application na ito, kung ano-ano po yung mga apps na affiliate po ni Maxim. So number 1 guys, yung kodigo natin ha, andyan po sa description ng aking live. So number 1 is yung Maxim. Maxim, that is an app used by our clients. So kung halimbawa meron po kayong ipapadeliver, meron kayong ipapahatid, meron kayong ipapabili, so ano po yung application na ating ida-download? So that is the Maxim app. Good news, because Maxim app that is actually downloadable via iOS and Android phone. Okay? So pag may ipapadeliver kayo, may ipapahatid kayo, if you are not using Maxim service yet, so this is the perfect time
and we can guarantee that there is no delay because we do have a lot of riders available na nakapaligid sa atin yung mga drivers, ha? So, sabi ko kanina, there are 3. So, number 2 is yung Maxim Merchant App. Sir, ano po ba si Maxim Merchant App? Si Maxim Merchant App is the application na ginagamit ng ating Maxim partners tulad ng paggamit ng food and goods. So ngayon kung isa ka sa nakikinig sa ating live ngayon, if meron po kayong regardless if that is a small or big, like if you have shop or stores and you would like us to advertise on our Facebook page, we are open. And good news, there is no charge and obligation. All of those are actually for free. Yes, you heard it right. If you will be using our competitors, I heard that there will be like a 5,000 monthly payment, no? But in Maxim application, we will promote your business, we will promote your shop without any charge, without charge and obligation. So this is just a win-win situation. You will be using our brand or you will be using our service. At the same time, we will be introducing your shop or your business without any cost. Alright. The good thing also about the Maxim Merchant application is we are actually beating our competitors in this application. Why? Because long time ago, like 2 years ago, so we don't have this app yet. So since a lot of customers, karamihan po sa ating mga customers, especially for milk teas, Don Macchiatos, yung mga shop nila, they are actually like asking favor if we can also do like marketplace. So that is why, guys, the marketplace or the Maxim Merchant app, that is designed also that we can showcase, yes, we can showcase your product, we can showcase your item, wherein your customer will just browse through the Maxim app and they will be searching the name of your shop or the name of your business. So yun po, makikita nila kung ano-ano po yung mga product na available sa shop ninyo or sa marketplace. And another good thing, there is no charge and obligation. If other application will charge you 15 to 25%, here in Maxim, we are offering you the 0% commission. Uulitin ko, yes, you heard it right, that is 0% commission. The good thing about this, there's no delay because we do have too many riders available at all times. And our service also is available 24/7. Alright, so number 3 application that we are using through Maxim. Alright, so this is the application of the driver. So tingnan po natin sa ating description dyan. Yun yung tinatawag nating taxi driver app. Ano po ba si taxi driver app? Si taxi driver app is the application used or ginagamit ng ating mga Maxim drivers. Now, if you have your motorcycle and if you have your car, you have your truck, or else you own a bicycle. Yes, we are accepting bicycle users. So if you have any of those, so meaning you are qualified to be part of our big company, which is Maxim. But the application nga you are going to download, that is the taxi driver application. If you are confused, the spelling of it, so i-check lang po natin sa description. That is the number 3. Maxim used by Maxim riders. I mean taxi driver. That is an application used by our Maxim riders. So now I will be accepting questions. Any questions before I'm going to proceed? So every topic is I'll be asking questions, 3 to 5 questions from the audience. That is enough. So before we are going to proceed the other topic. So because we do have like 10 topics, so probably we will be completing this live at 30 to 1 hour. So any topic, I mean any question so far. Again, I have to
emphasize na i-prioritize ko po sagutin ang mga tanong ng ating mga viewers na meron pong sharer badge holder. So may nagtanong po, but I will not answer your question since you don't have a sharer badge. For your questions will be answered, so I want you to share the live para masagot po natin yung question. In the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alright, so there is a questions na qualified na sagutin natin coming from Raf Dominic Pokong. Sir, tagasan po tayo, sir? The question is, sir, pwede ko magpa-change og motorcycle? Pwede ba daw siya mag-change ng motorcycle? So here is the accurate answer, Mr. Raf Pokong. Yes. At any time, you can change your motorcycle as long as ang gagamitin niyo po na motorcycle that is actually meron po siyang latest, hindi expire na ORCR. Ang kagandahan po ng ating application, guys, is very po siya, friendly sa inyo, but the problem, just in case wala po kayong ideya kung paano po ito gawin, so you can visit sa office or you can send us a feedback since we do have too many specialists available to help you out. Alright, so first question na ating nasagot. Thank you, Sir Raf. Pwede ba maging prayo kahit wala pang rating? Jado Talan. Tagasan po tayo, Sir Max? Dili ka makarid. So to? Paano po maprayo? So, abangan po natin, guys, yung mga tanong natin, ha. So, ay yung mga topic natin because some of your questions is naka-indicate po siya sa topic natin number 9. Some of your questions also indicated topic number 10. So now, I want you to cooperate with me. Yung tanong natin is magbabase po tayo kung ano pong topic na i-discuss ko. So pag hindi pa po siya relevant sa topic na i-discuss ko, so meaning doon pa po siya sa next number. Thank you so much, Raf Dominic. So it seems yun lang po muna, sir. Inactive po ako. Hindi ako nakapagsimula ng mag-deliver. Wala po kasi akong gamit. Mamolo Ray. Sa Mamolo Ray, ay wala po siyang sharer badge, sorry. Hindi ko siya masagot. So guys, that's it. So before I'm going to start question number 1, I want to highlight this information. Again, I want to highlight na, guys, ito po ang pinakamagandang panahon para kumita ng pera. Okay? Uulitin ko po, ito yun ang pinakamagandang panahon para kumita ng pera. Bakit? This month po, especially December, this is the busiest month of the year. So meaning, ang buwan na ito is yun pong panahon nagkakaroon po tayo ng may pinakamataas na bilang ng mga orders. So ibig sabihin, the more na marami tayong order, meaning the more yung mga orders na may execute mo, so ibig sabihin pag marami yung orders na na-execute mo, meaning mas lalong lalaki at lalaki ang iyong kita. Alright? So I am also seeing comments that they are watching from Kidapawan, they are watching from Jensan. Yes, shout out to you guys. So no worries, regardless kung saan kayong city, I can definitely help you regarding sa mga questions ninyo. So again, ito ang pinakamagandang panahon para kumita ng pera. If you have some friends na walang work and they have their own vehicle, so I can recommend you to i-refer sila sa Maxim. Use your referral bonus because every successful referral, you will be earning 400 e-coins. There are also comments that they are watching from Tacloban. Yes to all Tacloban Maxim partners. Hello. So ngayon, guys, because we are talking about Maxim, we are talking about Maxim Merchant, we are talking about taxi driver, so let's proceed to the number 1 topic. Number 1 topic is paano maging Maxim users or Maxim Merchant or maging Maxim Partner Rider. So yan po, guys, sasagutin natin. Very basic. Yung paano maging client, paano maging Maxim Partner ni Maxim, yun lang ito, guys. If ikaw ay merong business, especially kakasimula mo lang, so wala ka pang enough na tauhan na para mag-deliver sa mga order ng inyong mga valued customers,
nothing to worry because whatever the cost or whatever yung presyo ng inyong pagkain or ng inyong paninda, that would be the same cost sa amin. Totoo po ba, sir? Yes, you heard it right because we don't charge any commission from any merchant na gumagamit po sa Maxim. Sir, bakit lumakas si Maxim agad-agad where in fact baguhan lang po tayo sa market? Yes, the one reason, number one is aside sa 0% commission tayo guys, ang application natin is very friendly. No? So sir, halimbawa, pumunta ka sa work, may naiwan kang any belongings, example, charger sa bahay ninyo. So you can immediately download the application, and of course, let's proceed topic number 3 because I also shared active promo code. Alright? We also have active promo code. So like, let's say for instance, sa example, baguhan ka pa, I want you to use any of this active promo code, and this is actually a DTI Fair Trade Permit number indicated sa every code po na aking binigay. So this is legit promo code, and this is also approved by DTI. Alright? So basic lang guys, mag-download lang po kayo ng Maxim app. Now if you have problem also sa sa paano i-display or paano i-showcase natin yung ating mga paninda. For example, categories ng ating milk tea, any flavor. Yes, we can definitely help you with that also. Ang gawin lang po natin is you can connect po sa pinakamalapit na office ng Maxim sa city ninyo because we have our advertising department sa every office. Meron po tayong naka-assign to cater creating account for merchant partner. Iyon po guys, mas madali na si Maxim yung mag-create ng account niyo, bigyan kayo ng account login at saka password, and doon po i-guide kayo on how i-upload yung inyong mga paninda. Okay? And number 3, yung paano maging driver is, if possible guys, you can visit sa office. But as of now, because of the high technology, diba? High-tech naman ta. So, we are giving access to those aspiring riders na they want to apply through online. But make sure, if you are going to apply online, make sure that you will be reading all the information or announcement because there will be an announcement there nga pag hindi mo siya mabasa, possible may scam ka. So in some cases, if you still have confusion about on how the app works, our office actually, not all offices but majority of our office, we are open from Monday to Sunday. Alright? Yes, Monday to Sunday guys, available and open po tayo Monday to Sunday. Ha? Especially here in Cebu, we are open Monday to Sunday, but in some cities, open po sila Monday to Saturday. But if you are here in Cebu, we are open from Monday to Sunday. Alright? So, ganun kayo kahalaga sa amin, and yung target namin is we can provide answer immediately every time na magkaroon po kayo ng problem sa inyong mga application. That is why there is no reason na sasabihin ninyo, sir, hindi po kami nakapasada dahil ganito ganyan. I do understand that in some cases, we will be experiencing trouble or problems at ang application, but we provide you service na available po siya from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Sundays. Okay? So again, sa mga baguhan, there are promo codes given. So you can use delivery, food, taxi, and Maxim. And there are some of the promo codes, but I'll just indicated these 4 promo codes. You can use any one of this. Okay? So, any questions guys from topic 1, 2, and 3? I will entertain 5 questions. So, any questions regarding sa paano maging Maxim user, Maxim client, merchant partner, paano gamitin yung promo code, and paano po maging Maxim rider?
So, 3 topics na I want you to ask questions based on my discussion. Any question please? No question meaning naintindihan niyo lahat? Any question? So, John Ray Ombao, the question is, pwede po ba mag-invest sa Maxim? So guys, as of now, yung franchise po ni Maxim, hindi pa po siya available sa Philippines. But, in some country guys, is open na po siya. But here in the Philippines is wala pa pong franchise na ina-accept. Just in case there will be franchise offer, so probably you will be receiving notification or advertisement through any online platform. Alright, so far there's no questions related to my topic. So let's proceed topic number 4. So topic number 4 says, asking, what are the do's and don'ts in Maxim and taxi driver application? So yun po guys, ano po yung dapat nating gawin, ano po yung dapat hindi nating gawin. So, since there are 2, Maxim and taxi driver, so unahin po natin yung account ni client. So, sa account ni client, if possible, you will be using your legitimate information. Meaning, legitimate information is the true information sa imuha. No? Yan yung maganda nating gamitin guys. At the same time, cancellation sir, allowed po ba yung cancellation? Yes, allowed po ang cancellation as long as there will be a proper expectation given to your rider as a client, di ba? Because there is an access, meron po kayong access to cancel, pero hindi naman ibig sabihin na binigyan kayo ng access na mag-cancel kayo is ika-cancel mo na kahit kino-confirm mo na yes, bilhin mo yan sir or ihatid mo yan sir. Tapos at the middle of the transaction, saka mo na siya ika-cancel. So, it's very unfair naman po. Diba? Unfair po siya sa side ni rider. That is why, we admins and monitoring specialists, they are very, patas talaga yung decision nila. So, we will be correcting driver and we will be correcting clients too. It depends on who needs to be corrected. Right? So, sa taxi driver naman po, yung dapat nating gawin is to submit all photo verification, the legitimate information. Legitimate information, ibig sabihin, you are not allowed to submit mga fake information or else, pag ma-detect po yan ng ating monitoring specialist, your account will be banned. Okay? Your account will be black. Alright? At the same time, guys, ang hindi po talaga natin pwedeng gawin is if we are letting someone use your account in behalf of you. Ibig sabihin, bawal po tayo magpahiram ng ating account sa ating mga kakilala or friends. Why? Because in some cases, guys, yung account mo, ibig sabihin, information mo talaga yon. Personal information mo nandun. Ngayon, if pinapahiram mo siya sa iyong kaibigan kasi naka-work ka or hindi ka available to execute an order, so meaning, any problem na ma-encounter nyo po guys is magkakaroon po talaga ng problema. Especially is ng daraya, ng scam yung taong pinahiram mo ng account mo. Tapos as per checking, information mo yung nandun. Sino yung hahabuli namin? Yung pinahiram mo sa account mo or ikaw mismo? Diba? So, ang hahabuli namin is ikaw mismo kasi ikaw yung nagmamay-ari sa account na yan. So, pinahiram mo sa inyong kaibigan. So, any problem na ma-encounter ng kaibigan mo using your account, meaning ikaw yung liable, ikaw yung hahabulin talaga ng victims. So, that is one don'ts na natin pwede gawin. Yung next is yung mga transaction guys na pinapabayad tayo online. Paulit-ulit na po namin yung inano sa inyo, pero minsan guys is talagang naano tayo dahil sa delivery charge sa laki. Pero sabi ko sa inyo, huwag kayong magpadala sa possible na makukuha yung tip kasi since scam yan siya. So hindi talaga pwede tayong mag-process ng mga orders na nag-aalok, magpapabayad online tapos bibigyan tayo ng malaking dagdag sa tip. So that is a scam. Regardless if they will be
using my name or any personalities na kilala para matakot kayo, because usually this scammer will be introducing themselves as a lawyer. Yung mga lawyer, tao din yan sila, guys. Since company policy na you are not allowed, meaning you are not allowed really. So just in case may magpapabook, regardless kung anong technique nila, anong modus nila, anong diskarte nila para ma-scam kayo, in the name na that is not allowed, so that is not really allowed. Meaning, do not process anything. Okay? So any question please? Any question please? Any question please? 5, 4, 3, 2, 1. So there's no questions, guys. Let's proceed. Topic number 5. Topic number 5 is ano ang dapat gawin if nagkaroon kami ng issue kay Maxim Rider. At the same time, ano din ang dapat gawin ni driver pag magkaroon siya ng issue ni sino? Ni client. Okay. Ganito, guys. Customer is always right. Naniniwala ba kayo sa kasabihang customer is always right? Any idea, please? Naniniwala ba kayo sa sabihang customer is always right? Or ano po ba yung pagkaintindi nyo sa phrase na customer is always right? Naniniwala po ba kayo sa customer is always right? Any idea? Yes or no? Comment yes if naniniwala kayo. Comment no if hindi kayo naniniwala. Ano po ba ang ibig sabihin ng customer is always right? Always right si customer, meaning they have the right to choose the product kung anong bilhin nila. They have the right to choose what product na gusto nila. At the same time, they have the right, yes, may magsagot na hindi. They have the right to receive yung exact amount ng mga sukli nila. But they don't have the right na mangbastos ng mga cashier, mangbastos ng mga sales lady, mangbastos ng mga riders. That is not the right. So that is why, that is a case-to-case basis. Pag sabihin natin customer is always right, yes, they have the right to choose their own na gusto nila. But they don't have the right na manginsulto, they don't have the right na mangbastos sa mga driver. And they don't have the right in some cases, let's say for instance, nagbubook si customer, na-assign ni driver, binavalidate ni driver, kino-confirm ni driver, ang nag-yes naman itong si customer. At the middle of the transaction, confirm na lahat kasi binavalidate ni driver, tapos nabili na ni customer, kinancel ni nag-decide si customer na i-cancel niya. Is it good or not? So that's the time na pwede po talaga silang, especially meron kayong conversation through chat na kinonfirm niya. So that is not the right of the customer to cancel the confirm order. They don't have the right. So maunang, for me in my end, yes, they have the right but not at all times. That is a case-to-case basis. Some customers will say that Maxim manager are very strict. No. What is the reason, guys, na maging bias kami sa inyo? Anong gagawin namin ng mga drivers namin without customers? At the same time, anong gagawin namin sa customer without driver? That is why we managers in Maxim is we will be validating reports. We will be validating information and we will be corrected. We will be corrected someone that needs to be corrected. If that is fault ni driver, so sinong i-correct namin? Of course, si driver. Pero pag fault itong ni customer, we need to correct the customers because customers is always right. It could not be applied at all times. It could not be applied at all times. Okay? At the same time, na-confirm na ni customer, na-confirm na ni driver, fix na yung booking, tapos nagda-drive si driver. Diba? Driver are not allowed to use their phone, especially nasa daan sila. And isang chat mo lang, sir, saan ka na, hindi ka na-replyan, kinancel mo na. Diba? So, dapat patas tayo. In some cases, dapat din natin ilagay sa ating sarili, if you will be the driver in that scenario, what you will be, ano yung gagawin mo? What you gonna do about that case? Diba? So, if we are putting ourselves on the shoe of the driver, so we will be able to understand.
So I hope guys nakaintindihan tayo ha. So I have to correct at all times na sabihan ninyo na napaka-stricto ng mga Maxim admin, napaka-stricto ng mga ganito ganyan. Actually guys, we're not strict here. We are just giving patas na escalation because it does not mean that you are using our service. You have the right at all times. Iba yun guys. So dapat we need to be vigilant yung sa phrase na customers are always right because wala talaga kayong karapatan na manginsulto sa inyong kapwa-tao. Karapatan mo ba bilang customer na bastusin yung mga cashier, yung mga ganito, di ba? Hindi. Karapatan nating mamili, karapatan nating mabuhay, karapatan nating kunin yung kung ano yung gusto natin as long as in a proper way na wala tayong inaapakang tao. So that is my yung basihan namin dito sa Maxim. Okay? May nagsagot na yes, tama, don't try na murahin si rider. Yes, correct yan. So that is why that is a case-to-case basis. May mga driver din sometimes because hindi naman lahat customer is papaboran tayo, hindi naman din driver na papaboran tayo. In some cases is yes. Especially if I will be investigating the case. It does not mean na you are a Maxim rider. Ibig sabihin is kakampi kami sa inyo. Hindi. Because at all times we will be giving patas, not ibayas. No? Yung mga ganun. So again, customers always right. It could not be applied. It only sa case-to-case basis talaga. So now, any questions related on that number 5 topic? Any question sa number 5? Guys, ganito po, sa mga drivers na sa mga drivers, no, halimbawa guys, nagkaroon kayo ng conflict ni customer. If possible, wag mong murahin si customer. Wag mo na lang siyang sagutin. What I can recommend you is report sa office para kami na mismo ang mag-ano sa kanila, mag-correct. Because in some cases man good, imbis na kasalanan ni customer, maging kasalanan ni driver. Kasi itong si driver, imbis na kasalanan ni customer, binabastos naman pa sa pag-response. Yes, we understand kasi nag-base lang po kayo kung ano yung pinapakita ni customer, but it should not be. If possible, wag nyo nang silang patulan. Much better kung i-report nyo sa office para kami na yung mag-ano. Kasi minsan kasi you will be cursing. Ano ba yung cursing? Sa Bisaya, sa Cebu, panungo. Kung saan ba siya sa Tagalog? So I don't know. It's cursing ha. So sa Bisaya, panungo mo, something like may tag mamatay ka, may tag mabangga ka, yung ganon. So imbis kasalanan na ni customer, ngayon tabla kayo. Kasi imbis na i-correct namin si customer, kayo nang dalawa yung i-correct namin kasi galit ka sa kanya, nagbitaw ka ng mga salita, pati yun ka na ako, something ganon, at nganti ka, something ganon. Diba? So, yung mga words na yan, imbes kasalanan ni customer, tapos maging kasalanan yung dalawa kasi kayong dalawa talaga ang i-correct namin. Diba? So, minsan maintindihan namin si client kasi busy sa shop, maintindihan po namin si driver kasi yun nga, mainit yung ulo nila dahil mainit nga talaga. So, yun yung gusto namin i-emphasize. If possible, meron po tayong mutual understanding. Huwag niyong bigyan ng meaning yung mutual understanding na binigay ko sa inyo ha. Meaning, meron kayong something, anong tawag niyan? Kasunduan. Diba? Yung mga ganun, madali lang yan. Pero yes, we could not control customers nga makamino sa mga driver na driver inana ba? So, wag man gi perfect sa kalibutan. There's no perfect, no? Even me, gawas na kung akong pangalan si perfect. So, perfect akong pangan, pero in all my actions, I am not. Diba? Permi ko kasugat ana nga problema, sir. I-confirm na ko ang booking before ko mubiyahe. Inigabot sa pick-up location, cancel. So, yun guys. Nori Gungob. So, thank you for sharing your experience, no? So, in that case, sir, wag mo lang bastusin si client, wag mo lang siyang murahin, wag mo siyang, anong tawag, balikasin, anong tawag ay Tagalog, kalisod ba? So, wag natin siyang i-curse, na may tag, mamatay ka dira kung saan mong sakyan, may tag, mabangga mo dira, inaanak, bitaw. So, iwasan natin yan. What I can suggest is i-report, mag-send ka ng feedback, so our monitoring specialist or probably our department will be able to correct that customer. Because, yes, basically, we need more customers. Need na nato sila. But,
what is the reason of keeping that customer kung ang ilahang ginabuhat perminti lang gahatag labad sa ulo sa inyuha? So we will be doing escalations, and just in case after validation that customers need gyud siya i-block, is amo gyud ang i-block. Especially kanang mga booking ng mga binastos. We are actually being topic and being captured by social medias nga we are allowing ganito ganyan, but they don't have any proof of it. Because yes, every report ninyo guys is we are actually blocking those customers that are asking, initiating any sexual not related to our booking, di ba? So yun. Ana jud sir, sobra rasad kalaygay ang uban nga customer or dili biya jud lalim. So guys, that's really true. Because ang atwa manggong tubil is dili man jud na siya nga ingon nga kuano, di gyud siya ingon nga gipangayo. Dili man na tubig nga gikabo lang gyud nato dito sa tab or gikabo sa unsa. So tanang dagan sa tong motor is actually gasolina, di ba? So that's it. So guys, please share sa tong live ha para ma-aware pud ang uban nato nga mga driver and customers. Sir, kailan po magkaroon ng permit dito sa Pampanga ang angkas? Nelson Nogaliza, I do appreciate your comment and I really understand your excitement regarding sa angkas. So sir, as of now, just to inform you, our team are actually doing their best para po ma-release yung official permit natin for angkas. But as of now sir, probably by next week, ang maglo-launch po first is yung 4 wheels natin. So to our listeners, to our viewers and followers right now, if you are owning 4 wheels, I recommend you to register. And please ha, wag mo na kayong mag-request ng passenger na booking sa 4 wheels. But we already have our permit. So we are doing also like negotiations with the LTFRB, yung mga kailangan pang mga dokumento. And as soon as possible na maglo-launch po tayo guys, we will be giving information. But as of now, I recommend you to register your car. If you own the car, especially if you are a taxi driver, we are inviting all those taxi drivers to be part of our sa po namin, dito sa Maxim. Okay? Alright, thank you Sir Nelson. Almost 1 hour ka naghanap ng order niya. Almost 1 hour ka naghanap ng order niya. Okay. So, Ili Ariaga. It means to say that you are emphasizing pabili. So guys, ngayon guys, sa pabili, sa mga customers is no worries guys. Probably tomorrow or later today, I will be doing another video. I-advise po natin si client na if possible, they will be connecting directly to the store and they will be placing orders so they can settle their bills. So para igo rata mag-pick up. So as of now is we're sorry for that bad experience of yours. Multi-cab close van type, yes, that is accepted. That is accepted and we are open to have that service until now. Okay? So let's proceed to topic number, what number are we? So ito ng topic number 6. Magkano po ba ang allowable na COD ni Maxim? So any questions guys? If you are from Cebu, I will be giving you tube mask. Or if you are from other city, I'll be giving you tube mask. I will connect your head of subdivision to release the mask in your city. Now, sino po makasagot sa aking tanong, magkano po ba ang allowable na COD ni Maxim? Any comment, correct answer will be able to receive tube mask. Official tube mask ni Maxim. If you are from Cebu, you can claim right away after my live or kahit ngayon mo i-claim. So, answer please. Sinong merong alam? Sinong may idea? How much or magkano yung ina-allowed na COD ni Maxim? Wala makasagot? Wala? Wala makasagot? 1,000? Hindi po. No, parang nagpapahula na tayo guys. 1,000, that is the minimum. Ay actually, pasok pa din po siya. Magkano yung pinaka-maximum na allowed? 10K napakalaki, 5K napakalaki. No? I am talking about yung allowed lang talaga ni Maxim. Bracket po siya. Or kahit makapagbigay sa maximum amount.
4K, malaki po siya. It should not be greater than 3,000. 5K, malaki po siya. 5K, malaki po siya. Malaki po ang 5K. 3K. Okay. Alright guys, so as of now, I got the correct answer. I hope this driver is from Cebu, or if not, I'll be connecting your head manager in your city para i-release po yung tube mask. Okay? So, guys, ganito guys. The maximum amount na ina-allowed ni Maxim is 2,000 to 2,500. The one who got the correct answer is Jado Talan. Sir Jado Talan, tagasan po tayo, sir? Tagasan po tayo, Sir Jado Talan? Jado Talan, tagasan po tayo, sir? Pinipin ko po yung answer niya, guys, because he has the one na first nakasagot ng 2,500. So, please comment kung taga saan ka, sir, ha, para mabigay ko sa iyo yung libreng tube mask. Okay? Congratulations to you. So guys, yung answer natin ngayon is only 2,500. Baka may magtanong, sir, bakit sir yung sa akin 5,000? Bakit sir sa akin yung 10,000? Company policy, we are just allowing the maximum of 2,000 to 2,500. Yun yung allowed ni Maxim. So balit, yung mga Maxim driver, kayo yung nagtotolerate ng ating mga customers. Tinotolerate nyo sila. Ang sa atin, allowed lang talaga natin is 2,000 to 2,500. That is the maximum. No? Pero may mga order na 5,000, minsan aabot pa ng 18,000, aabot pa ng yung mga ganon. That is not allowed sa company. Jado Lapu-Lapu, so sir, you can claim sa tube mask sa office. Ha? Sa Pahak. So, I understand you're from Lapu-Lapu, so a little bit distance far away sa office, but pag mayroon ka pong delivery papuntang Cebu, so you can drop sa office, and kung sino yung manager na nasa office, tawagan nyo ako, kasi hindi sila mag-dispatch ng tube mask sa'yo pag walang confirmation sa akin. So sabihan mo, ma'am, tawagan mo, or sir, tawagan mo sa Sir Chris to confirm, ha? So congratulations for winning free tube mask. So guys, yun ha, tandaan natin, yung mga customers, disregard their order if their order exceed to 2,500 because the maximum allowable COD is only 2,000 to 2,500. Ayan, nakaintindihan tayo. Nagkaintindihan ba tayo? Say yes if nakaintindihan tayo. Say no para ulitin ko kung hindi tayo nakaintindihan. Alright? Okay na guys? Okay na ba tayo? Kasi proceed tayo sa topic number 7. Okay na ba? Topic number 7. Nagre-request ako ng order. I coordinated both parties, meaning kinontak mo si seller, kinontak mo si receiver. After that, pagdating ko sa destination, both of them are no longer responsive. Yes, thank you for your comment. Yes, nakaintindihan tayo. Thank you so much. Remark Pipito for tuning in. Nori Gungob, Anthony Duani Tomungha. Guys, while magdi-discuss po ako sa topic number 7, paki-comment po guys sa city nyo. Kung taga saang city po kayo nanonood, paki-comment po. Paki-comment po guys, at least may alam ako kung saan po yung reach. Asa ba ni kalisod ba ni oy? Saan dumating yung live natin ha, kung ano pong reach ng mga cities yung mga live natin. So while I'll be discussing topic number 7, paki-comment kung saang city po kayo. Okay? So uulitin ko, nag-request ako ng order, I coordinated both parties, all are responsive. No? After that, pagdating ko sa destination, both of them are no longer responsive. Lapu-Lapu, Rojas, okay, good thing na nagtatagalog ako kasi meron tayong taga Rojas, meron tayong taga Batangas, meron tayong taga Naga City, Talisay, o Bisaya rin sila, Cebu. So, thank you for your cooperation guys. Sa hindi pa naka-comment, you can comment down below kung taga saang city kayo para at least alam ko kung saan umabot yung live natin ngayon guys.
So again, in some cases guys, pag maka-receive tayo ng order, especially for COD, dapat i-confirm talaga natin, no? Kaso lang, if scammer yung scammer or fraud yung transaction, meaning ito talaga yung gawin natin guys. We need to take picture at all times sa taong katransak mo. Meaning, kung sino yung tatanggap ng cash. Regardless if siya yung nag-book, regardless if siya yung pinag-utosan lang, regardless if receiver or ano siya. Or ano siya. So, ang gawin po natin guys is talagang picturean po natin yung tao na tatanggap ng pera, COD. Minsan, tayong mga drivers is ma-intimidate tayo, no? Tandaan mo ito guys, huwag po tayong magpa-intimidate. Huwag tayong matakot sa mga porma nila. Sa porma lang yan magaling guys. Yung mga magaling sa pormahan, yun yung mga taong walang-wala sa totoo, not to judge. But majority is yes. So, kasi tayo, mga drivers, minsan ma-intimidate tayo, especially yung mga kausap natin is parang galing magsalita, yung ganun. Please put it in your mind na kung sino yung katransak mo, regardless, inutusan lang siya, regardless if siya yung nag-book, yung receiver, as long as siya yung katanggap ng pera na COD, tapos pagdating mo doon, pinipicturan ka, tapos na-intimidate ka, legit to kasi pinipicturan ako. No! Ayaw pag-assume, kaya masakitan na ta mag-assume ta perminti, no? Do not assume. So as long as company policy na we need to take photo verification sa mga orders na mayroong COD, so regardless pag picturean ka niya, picturean mo din siya. Do not upload it in social media for data privacy, no? Ang gawin po natin guys is we keep that one sa ating device, because if there is a complaint within 24 hours, that is our reference. But after 24 hours, wala pong problema, so we can delete the information. Okay? So, wag tayong magpa-intimidate ha, na since magaling yung pormahan niya, maganda siya, gwapo siya, yung pormahan niya, kaano, parang feeling mo is mayaman siya. No. Do not assume yourself. Process is process, policy is policy. So, you need to abide the policy na binibigay namin, or else, pag ma-fraud kayo, mabiktima kayo ng mga fraudster, ma-scam kayo, limited yung ano namin to help you. But if you are really following our instructions, so therefore, there's no reason na we could not help you out. Okay? Nakaintindihan tayo guys? Any question po? Any question po? We do have 2 topics left, and after that, we will be having an open forum for the, for the others. We also have viewers from Cagayan de Oro. Yes po, Larry Levy Cortina. So guys, please share sa live natin guys ha, because the purpose of doing this live, because we want to give awareness. We want to we want the customers or the riders to be informed what would be our updates sa Maxim, di ba? So I hope everyone are acquainted, aware sa mga changes or mga information na pwede namin ibigay sa inyo. So ngayon, topic number 8, since there's no topic na wala pong nagtanong, proceed po tayo paano maging priority rider. Okay? We are experiencing like a high number of volumes sa mga tanong dito, kailan yung jacket, kailan yung bag, kailan yung helmet, because yun yung mga process para ma-prio tayo, di ba? So, I believe lahat po ng cities, Luzon, Visayas, Mindanao, we have a unified process para maging priority driver. Okay? We have a unified process. The requirements are, number 1, Maxim official thermal bag. Number 2 is Maxim official helmet, regardless if that is half face or full face. Number 3 is it's either jacket or jersey. If you have those 3, I know because some of the riders from other city is hindi daw in-accept sa office na mag-priority kasi maliit pa daw yung rating nila. Please
do i-message nyo kami guys sa Maxim dito sa page na ginamit ko, because that policy is not applicable sa Maxim. Just to provide you a proper expectation, we don't have that policy. Okay? The requirements is only bag, helmet, and jersey. Ngayon, ang requirements daw nila ng ibang city is magkaroon ng 99 rating. Kung sino man yung city manager na nag-post niyan or nagbigay ng policy na yan, that is not applicable sa Maxim. As I know, we have standard policy po. And so far, regarding with that, wala po tayong ganun na policy na we are requiring driver to have like 99% rating. Because in the very beginning, sa unang araw or pag-create pa lang ng account mo, your rating is 98. Okay? So wala po kaming required na rating bago ma-priority. Yung iba is tumawag sa akin, "Sir, I have all those gears, but hindi pa ako na-prio kasi yung rating ko 95. No? We don't have, uulitin ko, we don't have that process. Wala po kaming required na percentage or rating mo. Pero, we are requiring, especially here in Cebu, wala kami nag-require ng rating, pero nag-require me o completed delivery. Of course, in respect sa mga drivers na nauna, regardless kung ano yung rating niya, as long as maganda yung completion ng order niya, that is one of our bases. Kaya of course, kada mga driver nga dugay na, especially if they are very kanang maka-encounter kag scam, those riders mahadlok sila mo cancel ana, but there are really riders who are not afraid of canceling orders. Pag makabalo sila nga murag fraud ni siya, they have to cancel. And of course, given nga once mo cancel kag order is na tendency nga consecutive 3 orders, the rating will decrease. So that is not the fault of the rider. Walay sala ang driver ana. Again, usbo nako, si driver mo cancel o valid cancellation, driver don't have fault at all times. So kung mugamay iyang rating, that is not his fault. That is not her fault. So we don't have any process nga mag-require me og 99% nga rating before ka maprayo. I hope this is clear to all. Ha? I hope this is clear to all. So any questions so far? Any questions? None? If there's none, let's proceed to number 9 topic. Number 9 topic is may violation ako. Meaning, hindi na ako pwede mag-execute ng order. I could not say no. I could not say yes. But it's a case-to-case basis. I will be giving you an example. Thank you so much still, Nori Gungob. So, question is, may violation ako, meaning hindi na ako pwede makapag-execute ng order. The answer, I could not say no, I could not say yes. But it's a case-to-case basis. Pwede ka makapag-execute pa rin ng order, pwedeng hindi. Depende sa bigat ng violation na ginawa mo. Okay? Number 1, example. Nang scam ka. No? Kasi, yun yung rason ng mga driver. Sir, gipit na gipit ako. Walang-walang ako this time. Walang-wala talaga ako, sir. Yung mga ganon. Guys, that is not the reason. Kaya nga, nagpupursige tayo na kumita ng pera. Kaya nga, nag-i-effort tayo, guys, because hindi talaga yan rason na mang-scam ka or mangbiktima ka ng iba dahil walang-wala ka. There are too many solutions for that. No? So, ngayon, pag yung violation mo is yung mga ganyan, scamming, of course, there will be a due process man, di ba? In the very beginning, we will be conducting investigation. Pag ma-proof namin, of course guys, everyone are entitled to have a chance. No? Everyone are entitled to have a chance, gyud. The problem dira, no? Ang problema diha is you are already given a chance, but the problem is you are doing the same violation. So yes. Therefore the answer is yes. There is a tendency nga dili na ka maka-execute of order ni Maxim. Pero in some cases ang violation nimo is mga minor. Make sure nga kung ang violation nimo karon cancel the completed order, kung maka-violation man ka sunod, dili na mao. Because every time na you will be doing a violation, you will be contacted by our user support specialist.
our user support specialist will educate you kung paano yung dapat gawin so we can avoid that in the future. However, you are keep on doing the same violation again and again, that is also one factor nga pwede na ka dili mag-access. Regardless, ang violation nimo karon, pagka next week na po kay violation, pero lahi na po nga violation, makaingon mi nga, wala pa man siya violation ani, wala pa siyang related na violation na ganito. So, i-correct na naman natin si driver na in the near future, wala na. Pero yun yung problema natin, if you are being corrected multiple times, ay kuig na, inana kagahi imong ulo. No? Okay ra ka maka-violation of another, pero kung magbalik-balik imong violation, that is a different story. No? That is a different story na gyud. So, I hope that is clear for you guys. So, last topic, number 10. Any questions, please? Question. So, walang question. So, this is the common problem. 10 times na nako gibuhat, dili mo tubag og reply, uban sad. Okay. So, sige lang, sir. Ani bitaw, normal ragid na siya, guys, nga naagid tay ma-encounter problem all throughout our transaction. So, keep in mind, ani ha, like sama gustong kalisod, lisod ta karon, ugma dili, no? Pero kung maglisod ka karon, maglisod po ka ugma, maglisod ka hantod sa hantod, it's a different story. Meaning, wala kay paningkamot. Meaning, wala kay diskarte sa mong kinabuhi. So, nganong ako na siyang gistorya sa inyo, ha? Because I want it to relate sa atuang booking na ini-execute. So, ngayon, guys, kung nag-execute ka ng mga orders, hindi naman sa lahat ng panahon yung kung meron kang problem sa customer ngayon, next mong order, may problema ka. Next mong order, may problema ka sa customer mo. Diba? Hindi. So, probably out of 10 completed orders mo, probably there are 1 or 2 na nagkaroon ka ng problema. But, that is a lesson for us. So, take advantage na lang din po sa next time. Diba? Because we have different customers. We do have too many customers. Now, if you have problem with this kind of customers, I will be receiving calls. Sir, di na ko mo biyahe because I got frustrated. Because the customer is not answering my call, I waited 20 minutes. And guys, take note, not all of the customers is we are experiencing like mahirap sila kontakin, di ba? So that is a case to case basis. Unta kita pod is we will be talking ourselves. Usahay man good is maobitaw na yan yung rason na may mga tao na it leads to very suicidal. What is the reason? Because they are those person nga even talking to themselves, they could not do it. Paano na nga, hindi mo nga kinakausap yung sarili mo, so it means to say, wala ka ring guts na kausapin yung ibang tao. So that is why yung solution mo is to, yung ganyan. You need to, hikog-hikog, diba? Which is, that is not the solution. Because ako guys, I started with Maxim year 2021. So until now, even last night, is may tumawag sa akin, sir, nakadismaya, makadiscourage. Then ako mabiyahe, sir, nagpaabot ko 30 minutes. So karang 30 minutes ni mo, kadi mo gina ito makontrol, kaya naamagi mga customer ngayon, ana. So take advantage, like, makonta ka sa mong pamilya, o napako diri, nag-inana, connection. So, ayaw i-prostrate imong kaugalingon, ana. Diba? So, at least, next order ni mo, ay ko, pag igna, inana, raghapon, tanang order ni mo, mag-wait good ka. So, nagiuban nga dili. So, that is really normal if we are doing this line of business. Normal jud na siya. John Ray Ombaw. Inana nga case, sir, nga nag-book sila dungan-dungan, palihog ko report ana because yes, we will be correcting that client or else na tendency nga maban sila. Ha? Nagi-tendency nga maban sila. So, last question is, what is the reason of having commission increase and invited to the office violation? So, mauni. Usahay, di pa makasinabot. Customer, mamunda mga item in front of my team sa office. I encountered this one. How many times I encountered this one? Bundakag kamot sa lisa, dakag cellphone or anything
nga gihawiran, so which is bastos. Kanin ana nga inyong buhaton guys, yes, you have the right to spend your account, pero kana laging ingnon nga sabton, yes, mo sabota, pero not at all times nga mohatag mig pagsabot, no? Ingnon patag respondan patag comment mismo sa official na system nga may tanan. Mo sabot good. So I hope sabton sa ninyo kadili sa tanang panahon kami rin mo sabot sa inyo, ha. Diba? So ngayon, paano ba talaga magkaroon ng reason of commission increase and invited to the office? Number one guys, ang rason kung bakit mag-increase ang commission ng isang driver, let's say for instance, may order siya, so dinideliver niya, so meaning, na-deliver ni driver, meaning, nakareceive siya ng payment from the customer. The problem was, the status of the order sa system is cancelled. So meaning, makorek siya sa kuan, sa among specialist diri. Sir, nganong cancel mani nga na-deliver mani mo based sa mapa? Gipag-cancel sa client ang rason ni driver, usahay wala ko'y e-coins. So that is against the company policy. No man, sa transaction niya sa company wala. So unsa man, okay na kung ikaw mitag sa kumpanya, okay dili. Diba dili okay? So mao na siya. Karon, kung if you are doing repeatedly the same violation, so ma-commission increase ka, munay penalty nimo for 1 week supposedly. No, mao na siya. Karon guys, karon masuko si driver nganong gi-commission increase para moagto ka sa office kay buot pasabot balingagan ka. Kapila nakagibalik-balik tawag sa team, sa monitoring specialist nga, sir, di ni pwede. Sir, dapat kung maka-encounter ka ani, dapat yan anion. Pero wag yapon ka kasabot. Kaya di man kakasabot o di man kakasabot o kanang storya over the phone. So probably makasabot ka kung face to face na mo i-correct sa available ang office kung sa ang uban mo sa feedback niya bastos pa kayo mo sa feedback. So dapat di tayo na kita man good gusto tang tarungon pero ang problem dira kung tarong bata. So dapat magtarong gusto tang tarong. That's my advice, no? That's my advice. So it seems we're all good. Na-take tips diri how to avoid contact with our customers or tips nga para ma-avoid nato ang conflict pod ni driver. Number 1 is listen. No? Listen. Sir, kapag magkaminaw, yes. We need to listen. Pag maingon tag-listen, that's not only an ordinary na pagpaminaw, kung dili, we need also to understand kung sa iyang istorya. Especially sa naay mga negotiations, kanang pagpaminaw ni gastorya pa siya, sapaw pod ka, so paon sa makasinabuan na, di ba, dili yun sa conflict. Number 2, understand kung kahibalo ka sa iya, you will be providing an option. Let's say, for instance, sipit na pinlocation, so you will be providing an option like in anima, kung ang i-correct ang route, so providing the proper expectation. Since I will be in the route, the information is the tendency nga ma-change ang day. Diba na? At the same time, please, respect. Respect is very important, good guys. Ang respeto. Kung natin respeto sa kwalingon, so of course, ang respeto sa atong katransak. If you have that all, so wala gyud in conflict. Naaraman gyud mga lapses na usahay patas anay taog. No? So that's all for this because I indicated also now we do have the right to delete your comment if you are using profanity words. So this is a successful video orientation for giving an awareness to everyone. Thank you for following our protocol.
So, others, open topic. Sige, open topic B, questions. Open topic for everyone before I'll be closing. I'll be giving you 10 minutes. So, I'll be ending this video at 11:26. So, open topic guys for everyone. Open topic, bisag outside sa atuang kuan. Yes, thank you Sir Reggie. Tinuod gyud, only 1% kay the rest na to mga client kay mga tarong man gyud sila, usahay lang gyud na lang gyud conflict. Wa ka sanabot ba? So, regular questions guys. So it seems 1 hour na ko live, so that's all for today. Putol-putol, so need na gid kumuan sa live kay putol-putol na. Rag slow akong connection. What about that? Deliver number ha? Advertising report like Monday. Nagkuhan siya? Nahay ko, sa sana niya. Akura ina sir, si Sir Chris naka-live pa. In a few paro na magkuhan Sir Chris ka mag-report. Hello guys, kan ako po hapon. Unsa nga directional signage ka to?